Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Yap Dabu at shoutout kay Ton Handok. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Baliin mo. Galit na sigaw ni Han Sanchen, itinaas ang panguaks gamit ang dalawang kamay, at nilaslas ang dugong pagong. Sumugod din ang dugong pagong, nang walang kahit kititing na pag-aalinlangan sa harap ng palakol ng pango, at direktang sumalakay. Ang dalawang panig ay parang dalawang toro, walang hahayaan ang isa, isang salita lang, iyon ay gawin. Boom! Nagkita ang dalawa sa isang iglap, at ang palakol ng pango ay naghalo sa itim na enerhiya ni Han Sanchen at ang enerhiya ng dugo ng pagong ng dugo na may asol na liwanag, ganap silang nagharap sa isa't isa ng ilang sandali, at muli silang nagningning. Ang ningning ay nakasisilaw, binobomba ang paligid ng natitirang kapangyarihan. Si Ivory at ang iba pa ay nabaligtad sa lupa, at ang peklat ng kutsilyo na may pinakamababang antas ng pagtatanim ay direktang natangay ng hininga na ito, at pagkatapos ay tumama sa pader ng malakas, at pagkatapos ay tumigil. Ang kuweba sa ilalim ng lupa ay patuloy na nanginginig dahil sa napakalakas na suntok, at ang mga bato ay nahulog ng paulit-ulit. Si Ivory ay walang kahit kaunting iniisip na pakialam sa kanyang pinsala, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Han Sanchen sa kalangitan. Break! Wow! Ang palakol ng pango ay direktang pinutol ang kalasag ng enerhiya ng dugo sa harap ng pagong ng dugo, at bumagsak ng buong kabaliwan. Nagtrabaho ito. Tumalon din si Daoskar mula sa lupa, at tuwang-tuwa nang makitang tinatalo ni Han Sanchen ang kalaban. Nabasag ang talam ng palakol, dumiretso sa ulo ng dugong pagong. Papalapit na ang nakikita. Hindi nang ahas si Han Sanchen na maging pabaya. Sa ganoong kritikal na sandali, kailangang maging mas maingat si Han Sanchen. Ang malaking palakol ay mabangis, at ito ay tuwid pa rin. Nabasag ang pulang ilaw, at ang palakol ay nasa harap ng ulo ng dugong pagong, ngunit ang nakapagtataka kay Han Sanchen ay ayos lang para sa pagong na may dugo na hindi magtago kapag papalapit na ang gayong sakuna, sa kabaligtaran, may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Dapat makaramdam man lang ng kaunting takot, di ba? Sinabi ng intuit ayon kay Han Sanchen na maaaring may mali. Pero umabot na sa kasalukuyan ang usapin, kahit hindi tama, makakagat lang siya ng bala at puputulan pa rin. Boom! Ang malaking palakol ng pango ay direktang bumagsak sa ulo ng pagong na may sobrang momentum. Ang ganda! Excited na iwinagayway ni Scar ang kanyang mga braso, nagsasayaw ng ligaw sa tuwa. Isang ngiti at ginhawa ang lumitaw sa mukha ni Ivory. Bagamat siya ay nag-aalala na si Han Sanchen ay nasa panganib, siya ay nakahinga ng maluwag nang matapos ang palakol ni Han Sanchen. Ano? Ngunit tanging si Han Sanchen, ang taong sangkot, ang nakakaalam na ang sitwasyon ay ganap na mali. Makatuwirang dahilan na ang palakol na ito ay bumababa, lalo na ang pagpuputol ng napakalaking halimaw, kahit na ito ay direktang nagpuputol ng pakwan, dapat itong magkaroon ng pakiramdam ng mapanirang kapangyarihan. Gayunpaman, sa pagbagsak ng palakol na ito, walang pakiramdam na masira ang kapangyarihan, tulad ng palakol na naputol sa tubig. Hindi. Upang maging tumpak, dapat itong hangin. Oops! Ang matalas na pangamoy ay agad na nagpaalam kay Han Sanchen na tila siya ay nahulog sa isang bitag. Ngunit nang malapit nang bawiin ni Han Sanchen ang kanyang lakas at mabilis na dumpensa. Ang buong ulo ng dugong pagong, na naputol sa kalahati ng higanteng palakol, ay naging dugo sa hangin sa isang iglap. Ang dugo sa magkabilang panig ay nagdeform sa hangin, nagsilang ng dalawang higanteng hayop, na nakabuka ang dagwang bibig, sumugod sila patungo kay Han Sanchen. Bulalas ni Ivory. Sa sumunod na segundo, ang dalawang higanteng halimaw ay direktang tumabi sa isa't isa. Boom!
Direktang tinamaan ng dalawang puwersa si Han Sanchen. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Han Sanchen na kinurot siya ng husto ng dalawang higanteng bundok na halos madudurog ang mga buto sa kanyang katawan, at ang kanyang mga laman loob ay nadurog din sa isang iglap. Depende. Nagsumpa sa sakit, kung hindi dahil may napansin si Han Sanchen na mali nang pumasok siya sa palakol, dali-dali niyang pinasigla ang enerhiya sa kanyang katawan. Kahit na ang enerhiyang ito ay hindi sumuporta sa energy shield ni Han Sanchen sa oras, ang dalawang defensive artifact sa kanyang katawan ngunit ito ay ganap na handa sa unang pagkakataon. Dahil din sa proteksyon ng dalawang magagandang artifact na ito kaya si Han Sanchen ay malubhang nasugatan sa oras na ito, ngunit pagkatapos ng lahat, walang labis na pag-aalala para sa kanyang buhay. Kung hindi, si Han Sanchen mismo ay naniniwala na sa ilalim ng suntok na ito, siya ay mamamatay o mapilayan. Nagmamadaling tiniis ni Han Sanchen ang matinding sakit, at sa isang kisap mata, ang dalawang halimaw na tumama sa kanya at naging dugo ay galit na muling namuo. Some pain it. Nagmura si Han Sanchen sa loob, sa sandaling bumilis siya at lumipad, aalis na siya. Humph! Malamig na bamulong ang isang halimaw na halimaw. Sa sumunod na segundo, ang walang ulong katawan ng pagong na may dugo ay naging isang malaking ambon ng dugo. Dahil naputol ang ulo ni Han Sanchen, siya mismo ay nasa loob, nahaharap sa napakalaking pagbabago, halos walang paraan upang makatakas. Bitag. Isa itong malaking bitag, parang kulungan ng hipon. Sadya nitong hinayaan si Han Sanchen na makahanap ng butas para pumasok, ang layunin ay hayaang mahulog si Han Sanchen sa komprehensibong pagkubkob nito. Wow! Nang walang karagdagang abala, ang ambon ng dugo ay direktang nakumpleto ang saradong loop, nakapalibot kay Han Sanchen ng mahigpit. Ang dalawang panig na behemoth ay bigla ring nahubog, muling inatake si Han Sanchen. Muli, tinatrito mo ba talaga ako na parang malambot na persimmon? Direktang pinakilos ni Han Sanchen ang 5 Elements Divine Stone, habang ginagamot ang kanyang mga sugat, habang ginagamit ang marahas na itim na enerhiya ng kanyang swerte, minanipula niya ang sinaunang palakol, nilaslas mismo gamit ang isang palakol, at inatake muna ang higanteng hayop sa kanan. Ang kapangyarihan ng palakol ni Pango na tumaga ay walang katapusan. Bago ang malaking halimaw ay biglang sumugod kay Han Sanchen, ito ay ganap na abo at naging hindi mabilang na enerhiya ng dugo muli sa ilalim ng sweep ng palakol ni Pango. Gamit ang kanyang backhand, gumawa ng isa pang slash pakaliwa si Han Sanchen. Sa sobrang bilis ng reaksyon, bigla ding naging dugo ang halimaw sa kaliwa. Kahit nasa harap ng matinding pagkubkob, kaya pa rin itong harapin ni Han Sanchen ng mahinahon, nang walang anumang takot. Ito si Han Sanchen. Humph! Pareho pa rin ng mapang-asar na pang-iinis. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang ulo at tumingin sa likod, napagtanto lamang na ang ambon ng dugo mula sa katawan ng pagong ay umakyat sa kanyang mga paa sa ilang sandali. Biglang naramdaman ng mga paa ni Han Sanchen na parang may 10,000 anay ang umakyat at gumagapang ng mabangis. 5 Elements Divine Stone, tulungan mo ako. Sa pamamagitan ng soft drink, ang 5 Elements Divine Stone ay kumikinang ng maliwanag, at patuloy na tinatakpan ng liwanag ang mga paa ni Han Sanchen upang alalayan siya. Si Han Sanchen mismo ay hindi idle. Kinuha niya ang enerhiya sa kanyang mga kamay, at direktang sinuportahan ang energy shield. Ngunit sa ilang kadahilanan, sa pagkakataong ito, halos mahirap para sa energy shield ni Han Sanchen na humawak, hindi banggitin ang pagkumpleto ng closed loop, ngunit ang pagsisikap lamang na buksan ito ay mapipigilan si Buddha na mapahinto ng malaking presyon. Itong mga blood mist ang pinagtatawanan. Halos mabilis na nag-react si Han Sanchen. Ito ay tulad ng isang tao sa tubig na sinusubukang pumutok ng isang bagay, ang hindi nakikitang presyon na ibinibigay ng nakapalibot na tubig ay talagang napakalaki. Bagaman ang kasalukuyang ambon ng dugo ay hindi tubig, ang epekto ay dapat na magkatulad. Ang gulo. Direktang binawi ni Han Sanchen ang energy shield, kung hindi mo ako hinayaang ipagtanggol, okay lang, pagkatapos ay aatake ako. Halika. Sa sandaling siya ay sumigaw sa galit, ang katawan ni Han Sanchen ay huminahon sa isang iglap, anti-fog, sa oras na ito siya ay isang tahimik na Buddha na nakatayo sa tubig. Ngunit sa susunod na segundo, ang lahat ng ambon ng dugo na nakapalibot kay Han Sanchen ay bahagyang nanginginig, halos nakikita ng mata. Si Han Sanchen ay nag-iipon ng lakas.
1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, 5 segundo, 7 segundo, 9 na segundo. Biglang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Boom! Isang malakas na hininga ang direktang kumalat mula sa katawan ni Han Sanchen. Ito ay tulad ng isang malaking alon na kumakalat, at ito ay tulad ng isang nuclear pagsabog. Ang itim na hininga ay biglang sumabog. Ang lahat ng ambon ng dugo ay direktang natatakpan ng napakalakas na itim na hangin. Sa sandaling iyon, ang langit na pula pa rin ay naging itim dahil kay Han Sanchen. Lubhang dominanti. Halika. Mabangis na nagwalas si Han Sanchen sa paligid, lahat ng nasa paligid niya ay natatakpan ng itim na hangin, siya ang tanging master ng mundong ito. Ang pangalawang kapitan ay matagal ng kapareho ni Scar, na nabigla sa lakas at tumama sa pader at nahulog. Siya ay puno ng dugo sa kanyang mga labi, ngunit wala siyang pakialam, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Han Sanchen na nakatayo sa himpapawid. Laking gulat niya sa performance ni Han Sanchen. Kaya't sa ilang sandali ay nakalimutan niyang mag-isip ng ibang bagay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong napakabangis, ganap na sumasakop sa buong malaking espasyo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong direktang makakaharap sa dugong pagong. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang ketulusan, imposibleng matugunan ang pagong ng dugo, at kahit na matugunan niya ito, ang pagtatapos ng pagpupulong ay maaari lamang itong maging kabiguan, ito ay isang walang talo na pag-iral. Pwedeng, napakalakas nito. Ang pangalawang kapitan ay hindi napigil ang magmura. Si Daoskar, na palaging kinasusuklaman ang pangalawang kapitan at labis na hindi nasisiyahan sa pangalawang kapitan, ay hindi na katulad ng dati, ngunit hindi sinasadyang tumango, kung may konsepto para sa puwersa sa mundong ito. Then, ang lakas lang ng alliance leader ko, walang concept. Tumango ang pangalawang kapitan, dapat nga. Ito ang unang pagkakataon na magkasundo silang dalawa, at ito rin ang unang pagkakataon na patuloy silang tumingin kay Han Sanchen ng sabay na nanlalaki ang mga mata. Malinaw ding naramdaman ni Ivory na halos mawala na ang madugong kapaligiran sa pinangyarihan. Sa halip, ang uri ng enerhiya ni Han Sanchen na masama sa gitna at matuwid sa kasamaan ay dahan-daang tumataas at bumubuo ng pagsupil. Ito ay nagpapakita na si Han Sanchen ay nanalo na sa labanang ito. Napangiti si Ivory nang maisip niya ito, ngunit biglang lumiit ang nakamamatay na mga mata ni Han Sanchen sa hangin. Bagamat mukhang napaka-stable na ang sitwasyon, ngunit sa katunayan, hindi ito palaging nangyayari. Palaging nararamdaman ni Han Sanchen na may mali, ngunit hindi niya masabi sandali. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang sagot. Sa ilalim ng itim na aura ni Han Sanchen, ang madugong aura na tila na pawi ay talagang umatras sa napakabilis na bilis. Napagtanto ni Han Sanchen na may mali sa unang pagkakataon, ngunit puno rin siya ng kawalan ng magawa sa sitwasyong ito. Sa susunod na segundo, ang lahat ng pulang dugong aura ay lumiit mula sa ilalim ng itim na hangin, at muling namuo sa pinakalabas na bahagi ng itim na hangin. Sa di kalayuan, nakita ni Han Sanchen ang isang pulang dugo na bagay na ipinaglihi. Ito ay talagang hindi ganoon kasimple. Alam ni Han Sanchen na talagang imposible para sa napakalaking at mabangis na pagong na may dugo na mapatay ng mag-isa. Yun lang. Ibinuka ni Ivory ang kanyang bibig, bahagyang nagulat. Sa susunod na segundo, ang dagwang bagay ay biglang bumaril sa kalangitan na may pulang ilaw, at ang tila walang hangganang kadiliman sa ilalim ng liwanag na ito ay tuluyang naliwanagan nito saglit. Kasabay nito, tulad ng itim na chi na tinakpan ang dugo chi noon, ngayon ang dugo chi ay nabaligtad at tinakpan ito sa kabaligtaran. Ang espasyo na orihinal na nababalot ng kadiliman ay muling nabahiran ng pula ng dugo. At si Han Sanchen, na nasa gitna, ay naging isang malaking lugar na napapalibutan ng lahat ng pulang ilaw. Bang bang bang! Sa paligid ng katawan ni Han Sanchen, ang enerhiya ng dugo at ang itim na enerhiya ni Han Sanchen ay nagpasiklab sa huling pagsabog. Ilang sandali pa ay sumabog na ito at nabaliw. Mahigpit na kinagat ni Han Sanchen ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang matinding sakit ng ilang sandali. Boom! Ang dalawang hangin ay ganap na sumabog. Ang napakalakas na alon ng hangin ay direktang kumalat sa kalawakan. Si Ivory ay nagdusa mula sa pagkatalo noong nakaraan, at sa pagkakataong ito, nang makita niyang muling nag-alab ang dalawang panig,
dali-dali niyang ginamit ang kalasag ng enerhiya bilang isang kalasag upang protektahan silang tatlo mula sa hindi sinasadyang mga sakuna. Ngunit gayunpaman, ang napakalakas na alon ng hangin ay direktang tumagos sa hadlang, na hinaypan muli ang grupo ng tatlo sa dingding upang pigilan sila. Sa pagkakataong ito, si Scar at ang pangalawang kapitan, ang mga kaaway, ay hindi na makipag-usap ng palakaibigan sa unang lugar, at ang mababang antas ng paglilinang ay naging dahilan ng pagtaas ng epekto na kanilang natanggap. Natural, tumaas din ang kanilang mga pinsala sa isang tuwid na linya, at silang dalawa ay abala sa pagsusuka ng dugo, paano sila magkakaroon ng oras upang pantirya ang isa't isa. Ang mga sulok ng bibig ni Su Yingxia ay umapaw din ng mga bakas ng dugo, pinipiga kahit na kasing tigas siya, at hindi pa rin siya maiiwasan sa digmaang ito. Mahirap, ang resulta sa pagitan ng dalawang panig ay nakakaramdam ng pagwawasak. At ang karanasan ng isang tao, isang kamay at isang hayop sa bukid ay natural na lampas sa imahinasyon ng iba. Kasabay ng pagsabog, ang mga figure ng isang tao at isang hayop ay ganap ding nagkalat. Si Han Sanchen ay ang parehong Han Sanchen, at ang pagong ng dugo ay ang parehong pagong ng dugo, na parang walang nangyari ngayon lang. Ang pagkakaiba lang ay si Han Sanchen ay nasugatan at namatay. Sa malamig na pagtingin sa dugong pagong, alam ni Han Sanchen na ganap na niyang nakilala ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Ang kanyang sunod-sunod na mga pag-atake ay dapat naganap na sigurado, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng mga pag-atake na ito ay madaling nalutas ng pagong ng dugo. Ito ay nagpapakita na ang kakayahan ng lalaki sa kanyang harapan ay napakataas. Nakita ni Ivory na pansamantalang natigil ang paghaharap ng dalawang panig, at bigla siyang nagising. Mabilis niyang tiningnan ang pangalawang kapitan, umaasang mabibigyan niya ito ng tulong. Pagkatapos ng lahat, ang mga ugat ng dragon ay palaging sa kanila, at inaasahan kong makapagbigay siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang pangalawang kapitan ay mabilis ding bumangon mula sa lupa, ang mga ugat ng dragon ay lubhang yin-chi, kahit na ginagamit ang yang-chi upang pigilan ang mga katangian, ngunit hindi mo dapat gamitin ang yang-chi sa pag-atake. Si Scar, na nasa bingit na ng kamatayan, ay agad na bumawi nang marinig niya ito, "Stop fucking nonsense. Are you trying to kill my leader? Don't you use yang energy. Do you use yin-chi? That guy is a big evil. Use yin energy, can you beat him?" Ang pinakamahalagang bagay ay ang bagay na ito ay napakasama at ito ay mamamatay. Kung gagamitin ng aking pinuno ang kanyang tunay na lakas, ano ang dapat niyang gawin sa halip? Oo, nag-aalala rin si Han Sanchen tungkol dito. Mula sa sentido komon, ang kabilang partido ay napakasama, kaya natural na dapat niyang gamitin ang dalisay at dominanteng enerhiyang yang para umatake. Habang ginagamit ang enerhiya ng yin upang makuha ang 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, ang pinakanakababahala na bagay ay ang kanyang sariling enerhiya ng yin ay hindi lamang hindi makakatulong sa kanya, ngunit sa halip ay magkakaila. Upang matulungan ang kalaban, ang pangalawang kapitan ay labis na nababalisa, yang chi ay mawawala lamang sa lugar dito, at pipigilan lamang ni Yin Chi. Kahit na ikaw ay malakas, maaari ka bang maging sapat na malakas upang madaig ang Yin Chi dito? Ito ang susi sa pagsuporta sa kaligtasan ng lahat. Nang marinig ito, biglang sumimangot si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!